Kaya pala nanlalamig ang asawa ko sa akin. Dahil kapwa niya lalaki ang gusto niya. Ang masakit pa ay ako mismo ang nakakita. Dear Ate Vine, medyo sensitibo ang aking ibabahagi sa inyo. Gusto ko lang kasi maglabas ng sama ng loob. Itago niya na lang ako sa pangalang Eva, 32 years old, may isang anak, at kasal. Itago na lang natin sa pangalang Josh. Si Josh ay nakilala ko sa isang beach, nag-outing ang pamilya namin noon, sa Batangas, sa isang beach doon. Habang ako ay naglalakad-lakad sa beach, ay nakita ko si Josh na umiiyak, at hindi basta iyak, gusto na niyang tapusin ang buhay niya, dahil doon ay pinigilan ko siya. Mga ilang oras pa ay nahimasmasan siya, at sinabi niya sa akin na heartbroken siya, ng GF niya for 7 years relationship. Then nagpasalamat na rin, hiningi niya ang number ko, para daw someday makabawi siya sa akin, then nagkahiwalay na kami noon. Kinabukasan nag-chat si Josh. Gusto makipag-meet, nag-aaya na kumain sa labas pang bawi daw. Pumayag naman ako, at nung nagkita kami, doon na nagsimula ang aming pagmamahalan. Wala naman akong napansin na kakaiba sa kanya hanggang sa sinagot ko na siya. 6 na buwan pa lang kami nang may unang nangyari sa amin. Aaminin ko, hindi satisfied sa kanya, parang minamadali niya lang din tapos na. Pero sa akin okay lang iyon, ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa, pero dahil dito ay nakabuo kami ng baby, kaya wala pa kaming 1 taon na ikinasal na kami. Wala din naman akong napapansin kay Josh nung magkasama na kami, kundi ang linis niya sa mga kuko niya, ayaw niya na maruming kuko. Birthday ng anak namin pang 2 taon. May bisita si Josh na ngayon ko lang nakita. Si Tupe, guwapo, malaki katawan, naging crush ko pa nga eh. Galing daw ibang bansa, nagbabakasyon lang, kaya hindi ko daw kilala. Simula noon napapansin ko na kay Josh na malamig na siya sa akin. Pag matutulog kami at humaunan ako sa kanyang balikat, tinatanggal niya at tatalikuran ako sa tuwing naglalambing ako ay laging pagod or wala sa mood. Nang hihinala na ako, baka may babae na siya. Kaya habang tulog siya tinignan ko ang phone niya. Iba na ang password, pero sa notification niya, ay si Tupe lang naman. Kaya nag-chat ako kay Tupe, baka may alam siya, wala naman daw, baka sadyang pagod lang. Dahil nga nagbabakasyon lang si Tupe ay malimit siya sa amin. Kung hindi kumakain dito, nagiinom sila ng asawa ko, minsan inaabot sila sa madaling araw sa likod bahay, andun kasi ang aming place para sa mga bisita. Lagi akong naunang matulog. Hanggang isang gabi, bumisita sa aming muli si Tupe, may dalang lechon manok at ala, kaya doon na naman sila pumwesto sa likod, dahil sanay na ako na nasa bahay palagi si Tupe, at kita at ramdam ko na super close sila, hindi lang yun pag may nasasabi akong hindi maganda about kay Tupe, nagagalit ang asawa ko sa akin, kaya pag andito siya sa bahay, hinahayaan ko na lang. Isang gabi ang nagpagimbal sa akin, dahil sa nasaksihan ko. Nagising ako 1:00 na ng madaling araw, wala pa ang asawa ko sa tabi ko. Kaya bumangon ako, at sinilip ko sa room ng anak ko baka doon siya nakatulog. Wala rin, hindi ko maintindihan ang sarili ko, ba't kabadong-kabado ako at the time, kaya nag-aalala talaga ako baka kung saan nagpunta, baka kung ano na nangyari. Kaya agad akong nagpunta sa likod, pinatay na nila ang ilaw, kaya hindi ko sila maaninagan sa may malayo. Pero habang papalapit ako, ay naririnig ko ang mga ungol. Kaya mas lalo akong kinabahan. Dahil maliwanag naman ang langit, kahit walang ilaw doon sa pinuwestuhan nila sa gilid ng pader ay aninag na aninag, silang dalawa, na gumagawa. Hindi ko nasekmura ang nakita ko, dahil ang Tupe, at habang ginagawa niya iyon, sige. Nasusuka ako habang pinapanood ko sila, lalo nang Naisip ko kaya pala walang gana ang asawa ko sa akin. Dahil lalaki pala ang gusto niya. Dahil hindi ko na nakayanan pa, sumigaw na ako nang nakakahiya kayo. Paano niyo ito nagawa sa akin? Sabay alis ko at pumasok sa kwarto ko na umiiyak, maya-maya pa ay pumasok na ang asawa ko, at nagpaliwanag. Noong araw daw na nagkita kami sa beach, si Tupe daw ang iniiyakan niya. Nakabuntis ng babae si Tupe, kaya need magpakasal sa babaeng iyon. Kaya nga desisyon na rin ng asawa ko na bumuo ng pamilya. Pero hindi pa rin daw niya maitago sa sarili niya na mahal niya pa rin si Tupe, at ngayon hiwalay na si Tupe sa asawa niya, kaya malaya na rin sila,
Balak na rin daw niya sabihin sa akin ng lahat, nauunahan lang siya ng takot dahil alam niya na kaya kahit mahal ko ang asawa ko, ay naghiwalay na kami, nangako siya na magbibigay ng sustento sa anak namin, hindi ko na rin naman na kayang makisama pa sa kanya dahil sa mga nasaksihan ko. Minsan talaga mapaglaro ang tadhana. Sabi nila makikilala mo ang ugali ng isang tao pag nakasama mo na sa isang bahay, pero ang asawa ko napaka-aylap hindi ko napansin talaga. Hanggang dito na lang. Nagmamahal, Eva.